Talagang nakaka-revive po ang mensahe at nakaka-nervous po yung mga nasa unahan. Oo. Mga ano po, mga ancient manuscripts. Amen. Kasi mga teacher, mga senior po natin, at it's good na masarap mag-preach sa church, pero pagka kaharap mo yung mga nagturo sa'yo, pakiramdam mo yung may babagsak ka uli sa grade eh. Sige kayo dito, amen? Di ba? Alright, Hebrews chapter 4, verse 12 po. Tayo po tayong lahat. Salamat po muli. It's a blessed day sapagkat narito tayo para ating manamnam ang kahalagahan at ang kabutihan ng salita ng Diyos sa atin. Salamat at meron tayong purong salita ng Diyos sa ating kapanahonan. Amen? Praise the Lord for that. Hebrews chapter 4, verse 12. Nakita niyo na po? Let us read all together. Ready now? Read. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So as we can see, mga kapatid, the word of God is likened to a two-edged sword, sharper than any two-edged sword. Pero ang pinakamaganda dito sa last part, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ang ibinigay po sa aking tema po ngayon is the sword that establishes biblical practices and rejects the traditions of men. Alam nyo, mahirap, maraming Kristiyano hindi na-enjoy ang Kristyanismo sapagkat ayaw nilang i-practice yung tinuturo ng Biblia. And the reason is because meron pa tayong mga kinasanayan na marahil it came from our family, it came from our culture, it came from somebody maybe that is known or influential sa atin. Pero salamat na lang may salita ng Diyos sa pwede pang magtuwid po niyan. Amen? Now, kaya nga, buti na yung kanina talagang nakakatuwa yung mensahe. Amen? Tsaka yung manok, mga kapatid. Amen? Pero ngayon, sana wag niyo po kung tukain pagkatapos. Wala pong self-defense. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong biyaya. Help us as we study your precious words, O God. Thank God. Salamat, Panginoon, na ang inyong salita, it's the reason why we are born again. It's the reason why we are being changed. And salamat, Panginoon, for a sinner like us, for a sinner like me. Salamat sa inyong salita na binigyan niyo kami opportunity to preach itong precious word, pure word, Panginoon, na meron po kami ngayon. At patuloy kayo nagbabago ng buhay. Dalangin ko, O Diyos, na kayo pong gumawa sa buhay po namin ngayong umaga ito. Ang mga salitang mamumutawi, Panginoon, mababasa. Ang aming mabibigyan po ng diin, nawa ito po ay makatulong sa amin, Panginoon, upang kami lumago bilang mga mananampalataya at magawa ang kalooban niyo po sa aming buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Salamat po, makakaupo na po. Now, marami sa atin minsan ang nami-misinterpret ang mga pastors sapagkat pagdating natin sa simbahan, mga kapatid, ibang practice po talaga ang ating ginagawa. Amen? Kaya nga, the problem is unlearning things, mga kapatid, na nakasanayan natin. Well, during the time of the Lord Jesus Christ ay naging problema din po yan. Look at Matthew chapter number 15. Tingnan niyo po, sabi ng Biblia. Kasi Bible conference, dapat magbabasa tayo. Amen? Matthew chapter number 15, in verse number 9, o verses 8 muna, verse 8 and 9, ang sabi ng Biblia, these people drove it nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. So makita natin mga kapatid, anong tawag sa kanila? Sa verse 7, ye hypocrites. Well, did Isaiah prophesy of you saying, itong mga taong ito, lumalapit sa akin sa pamamagitan ng kanilang bibig. Ako'y binibigyan nila ng karangalan sa pamamagitan ng kanilang mga labi, pero ang puso nila ay malayo sa akin. Why is it like that? The Lord Jesus Christ spake this to His people, to the Israelites. Sumasamba sila, pero yung tinuturo nilang katuruan ay hindi galing sa Diyos, kundi galing sa tao. And for so many years, nakasanayan nila. It was called traditions. Nandiyan mo ba kayo, amen? Traditions is defined as humanly devised rules, customs, rituals, interpretations, or religious practices
Now, there are traditions na maganda. Nakikinig ba kayo, amen? If traditions, yung mga kinasanayan natin, ang basihan ay salita ng Diyos, maganda po yan. But there are traditions that linger still in our lives, kaya hindi natin minsan ma-enjoy ang kalooban ng Diyos, and even hindi natin masunod ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kanina, binabanggit ito, pagsusuko ng buhay, lalo sa Pilipino, sa ating mga Pilipino, amen? Yung close family ties, pag nagbago ka, anong tawag sa atin? Sira ulo. Ba't hindi ka na namin kasama sa ganito? Bakit hindi na ganyan ang buhay mo kagaya sa amin? Kaya makita na mga kapatid, when teaching or practice replaces God's commandments, at kinasanayan mo na yan, tandaan natin mga kapatid, our doctrine will reveal our character. And our character will be shown in our practices. At isang araw, may ipapasa yan. At pag nakasanayan na yung mali, ay mali na talaga hanggang dulo. Kaya kasalamat sa salita ng Diyos, na bagamat talagang mahirap pong mangaral ng salita ng Diyos, mahirap magturo, sapagkat yan ay talaga tuturuan ang mga tao na alisin at babaguhin yung mga bagay na nakasanayan po natin. Lalo sa atin mga kapatid, ang bansang Pilipinas ay talaga napasa ilalim sa Katolisismo. Nandiyan mo ba kayo, amen? Doon sa Cavite, may karakol, sumasayaw pa. Eh minsan tumadaan doon sa amin, sa Mission House, natanggal yung kamay ng Diyos-Diyosan. Eh mga bakla pa naman yung, mga naka-BYD, hindi, bakla po pala, amen? Sila yung nagsasayaw sila. At yun ay kinasanayan nila. Kaya nga makita natin, sa bawat lugar, grabe ang persecution sapagkat yung tradition, pagka na umalis sa kanilang pamilya, ay talagang uusigin sila. Kay bata yan, kabataan yan, lalo na kung yan ay adult, talagang uusigin po yan. Because yung kanilang practice, ikakamatay nila yung kanilang mga kinasanayan. Even nung panahon ng Panginoon, imagine yung mga Pariseyo. Alam mo, may mga tradisyon silang nakasanayan. For example, yung kumain, yung paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay, maghuhugas ka ng kamay. Pero dumating sa punto yung paghuhugas ng kamay, ay talagang dapat matindi yung ceremonial. Nandiyan pa ho ba kayo, amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, bakit? Kaya even the apostles, they were questioned, bakit yung mga yan ay kumakain ng hindi naguhugas ng kamay? Naguhugas sila ng kamay, kaya lang hindi kagaya ng mga Pariseyo. Gusto nila talagang kakaiba. Kaya dumarating sa punto mga kapatid, even in the time of the Lord Jesus Christ, there were also man-made religion, man-made practices and traditions na minana na nila. Kaya nga natatakpan na yung salita ng Diyos. Even in our churches today, talaga nagkakaroon tayo ng problema. Kaya nga tingnan nyo, mga young people, lalo ngayon, yung tradition ng tawag na Diyos sa atin sa panahon is trending. Trending. Kasal na nga lang eh. Di ba dati ang kasal napakasimple. Ngayon may mga pagganong-ganon pa. Pinaglalaruan. At ngayon dahil dyan ka babad, akala mo, abay maganda ito, ay Kristiyano ka. Reunion. Imagine reunion linggo. Maganda ang family. Family is blessing. Amen? Having what? Fellowship with the family is great. Pero hindi mo pwedeng sasansalain yung sabi ng Biblia na huwag yung pababayaan ng pagkakatipon. Marami nagkakaroon ng problema dyan. Nandiyan po ba kayo? Amen? Kaya makita, even in the time of the Lord Jesus Christ, ang tinuturo na nila sa mga kabataan, ang tinuturo nila sa kanilang mga kababayan is no longer the doctrine. Yung binanggit kanina. It is already the commandments of man. Galing na lang sa tao. Nandiyan po ba kayo, amen? If our teaching is not based from the Word of God, then don't teach that. Sa pagkatanda natin, yung doctrine natin, it will produce practices sa buhay natin. At kalaunan yan ay magiging tradition. Kaya nga, there are good traditions. Kaya makita natin, even ang Panginoon sa Mark chapter 7 verse 9, ito yung sabi ng Biblia. Mark chapter 7, verse number 9. And he said unto them, full well, ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. Bakit hindi nabalik ng hapon? Ay, family time kasi namin eh. Nakikinig ba kayo, amen?
Bakit hindi magbago? Yung kasuotan, hindi niya mabago-bago. Eh kasi nakasanayan na namin ito. Pinasa pa ito ng mga ninuno naming unggoy. Hindi, joke lang po, amen? Nandiyan pa po ba kayo, amen? Imagine, may mga tinanggap tayo na kinasanayan natin na iba'y magpapatayan yan. Kaya nga sumasama ang loob natin. Just like in the time of the Lord Jesus Christ, nagtuturo ang Panginoon, pero hindi nila masunod-sunod. Hati sila! The same thing sa church, sa finances, may tradisyon ka, di ka sanay magbigay. Ay dito sa simbahan, tinuturuan ka. Lahat ituturo sa atin na makasanayan natin, maging buhay natin, na kahit natutulog ka, ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos. Ay kahit panaginip. Ay imagine mga kapatid, kaya yung mahirap na hirap, nalulungkot ka. Yung iba excited na, wow! Bakit pambira magagawa namin maglingkod sa Diyos? Kaya iba hirap na pagdating sa musika. Iba nakasanayan mo. The same time that ang Panginoon nagtuturo, mas gusto mong sundin yung sinusunod ng mundo. Kaya nga tradition is trending. Nandiyan pa po ba kayo, amen? Kaya hindi baka, choir member ka pag linggo, choir member ka pag may conference, pero wordly ka pag ibang araw. Nasanay ka eh. Kaya nga dito sinasanay tayo sa tamang tingnan, sa tamang marinig, sa tamang pakiramdam, sa tamang buhay, sapagkat iyan ang dapat natin maging buhay. Marami sa atin nakasanayan natin, kaya hirap na hirap tayo dito. Kaya iba, hindi pa maiwan yung sigarilyo. Bakit? Tradisyon ng pamilya namin yan eh. Mula tayo, nakita ko sa amin yan. Pati alak tradisyon, sa barangay na andon, ay talaga nakita. Mula pagkabata, nakita mo, yun ang ginagawa. Pag fiesta, normal na. Ay, nasa Laguna tayo, di ba? Lalo pagpabundok na, amen? Mga lambanog, amen? Nakasanayan na. Eh di ba yung mga kabataan ngayon, pati kabaklaan, nakasanayan na. Ay, tradisyon na namin yan. Kaya tingnan nyo, dati ang tradisyon ng mga bata, dapat makasali ka sa quiz bee. Ngayon hindi, sa TikTok, amen? Nandiyan ba kayo? Kaya ginagawa, nakikita ito publicly at nagiging buhay. Ang tanong, ano na ang nakasanayan mo sa pananampalataya na bunga ng salita ng Diyos? Are you listening? Nasanay ka na bang sumunod? Sa atin pa naman tradisyon yan. Sumunod ka bago ka magreklamo. Susunod, huwag ka na magreklamo. Lagi natin narinig, kaya kami nagkaganto kasi sumunod kami sa Panginoon at sa lingkod ng Diyos. Aba ay ngayon, tinuturo na namin sa aming mga anak, tinuturo sa mga miyembro, may matigas pa rin ang ulo kasi ayaw nilang masanay sa tama. Imagine kung wala tayo dito, hindi Bible ang babasahin mo eh. Nagbabasa ka pa ng horoscope. Imagine even yung mga Pariseyo sa Mark chapter 7 verse number 8, ano sabi ng Biblia? Mahaba pa oras ko, amen. 7:8, for laying aside, isinasantabi the commandment of God. Pastor, pogi kasi. Uso ngayon, dapat pogi ang ano mo. Isinasantabi. Di ba pagka puso na pinag-usapan? Wala nang nakasanayan. Parang hindi lumaki sa simbahan. Parang hindi nakapakinig ng salita ng Diyos. Laying aside. Tama ba? Kahit mga pastor nga eh. Kasi two-edged sword. Kung tama sa amin, dapat tama din sa inyo. Kung mali sa inyo, mali din sa amin. Hindi pwedeng double standard. Two-edged sword. Hindi pwedeng ang buhay na kaya nga ang tawag niya kapag ka one-sided lang is what? Hypocrite. Nandiyan ba kayo? It is the commandment of God. Ang tanong, kanino bang utos yung hindi mag-soul winning? Ay, hindi sa Diyos yan. Amen? Sabi ng Bible, for laying aside the commandment of God, ye hold, pinangahawakan, tradition of men, as the washing of pots and cups, and many other such like things you do. Imagine kakain lang, lahat, hinugasan na. Malinis naman. Yun ang pinagkakayangan, nagagalit sila. Bakit yung ginagawa yan? Napakasimple lang, kaya nga ang pagiging Kristyano, simple lang. Sumunod, sumunod, sumunod. Nais ng Panginoon, sumunod. Dapat ako muna yung maging ganito, maging ganyan. Saan mo natutunan yan?
Ay sa simbahan, imagine, na-save ka, na-baptize ka, pwede ka na mag-soul winning. Amen? Maganda kaya nakakasanayan mo yung tama. Kasi sigurado pag nakasanayan mo ang tama, tama ka. Pero pag nakasanayan natin ay mali, at talagang ayaw yung bitawan, kahit anong mangyari, Pastor, di ko bibitawan ito. Akin to eh. Kahit ano pa sabihin nyo. Kaya iba, tights na nga, nagiging tight. Pag pera talaga pinag-usapan, nawawala yung excitement. Now, if tradition is being substitute to the Word of God, then leave that tradition. Are you listening, amen? Kaya nga dapat nating maunawaan, ano sabi ng Panginoon? Sumasamba kayo sa akin, ang tinuturo naman ng nakaturuan sa inyo, at sinusunod niya, utos ng tao, hindi ko utos. Kaya ang tanong po, yung ginagawa ba natin ngayon, yan ba ay ayon sa salita ng Diyos? Lagi sila sabi, ang buhay mo ba laging may backup na verse sa Bible? Bakit ka nagdadamit ang ganyan? May verse ka ba? Kaya marami minsan, ito yung mga tinatawag na blind followers. Diba ngayon kung sinakita mo, kahit nakakatuwa, nagprank ka, pinrank mo rin, ay kahit hindi yung pinag-aralan yung may verse ba yan? Bakit ka nagdadamit ang ganyan? May verse ba yan? Bakit ka hindi nagdadamit? May verse ba yan? Kasi nakakasanayan yan eh. Di ba marami ngayon, kahit nung umidad, bakit? Nung bata, labas yung tiyan. Ngayon, wala nang makitang katawan. Puro tiyan na lang. Amen? Now, kaya the sword, it is the word of God. It is two-edged. Ang trabaho ng spad is to cut. Yan ang direktor, to cut. Amen? It cuts to build. At tandaan mga kapatid, it cuts away yung mga bagay na hindi dapat sa buhay natin. Kaya dapat nabibuild talaga tayo. Nandiyan pa ho ba kayo, amen? Matalas ang salita ng Diyos. Kaya nga anong pinapayagan mo sa Diyos? Hayaan mong i-build ng Panginoon yung mga bagay na dapat kasanayan mo. Marami sa atin may kinakasanayan tayo, hindi ayon sa salita ng Diyos. Are you listening, amen? Hanggang kailan mo pangahawakan yung bagay na kinasanayan mong yan? Nasukdulan, kalaban mo na ang Panginoon. Ano sabi ng Panginoon kay Pablo, kay Saul bago? It is hard for thee to kick against the pricks. Sinong matinong tao ang sisipa sa batulis na bagay? Masasaktan ka lagi. And mind you, kung hindi ka masasaktan sa salita ng Diyos para ma-build ka at para tanggalin yung mga bagay na wala dapat sa buhay mo, kapatid, sasaktan ka ng dyablo at sasaktan ka ng sanlibutan. Nandiyan pa ho ba kayo, amen? Ang challenge mga kapatid, papayagan mo ba ang salita ng Diyos na alisin yung mga maling gawi sa buhay mo? Remember, this is the sword. Ito po yung salita ng Diyos. Ito yung espada. May digmaan talaga. At kailangan natin ng maraming kasama sa gawain. Kaya lang hindi ka makasama-sama kasi hindi mo maiwanan yung kinasanayan mo. Ang hirap. Imagine, baptist ka sa umaga, tapos katoliko ka sa hapon. Baptist ka ng buong linggo, pero Pentecostal ka ng Lunes hanggang Sabado. Kasi nasanay ka na okay lang yon. Tandaan natin mga kapatid, huwag mong kasanayan yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Napakapangit yan. Parang ganito, lalaki sa, ang pangalan mo sa umaga ay si Steve. Sa gabi is sino? Steve. Nakakasanayan yan. Pati buhok ang natitrain sa atin eh. Pag baptist ka, dapat hanggat may buhok ka. Mag one side yan. Hanggat may buhok pa. Kasi pag wala na, kapatid, global na yan. Kaya samantalahin natin. Sabi yung iba, ayaw ko pastor, hindi bagay sa buko. Sanayin mo yung buhok mong yan. Nasa choir ka. Hindi ako suklayin mo yan, i-gel mo yan. Kasi hindi ka si pagka hindi ka niya ng buhok mo. Maganda nga, nakasanayan natin yung ganito. Bakit? Nasa Bible, let all things be done decently and in order. Ay, di ba dapat yan ang tradisyon natin? May mga tradisyon na mali.
pero may tradisyon na ang tradisyon mo, kinasanayan ay base sa salita ng Diyos, abay, wag nating bibitawan yan. Are you listening? Amen? Now, the question is, ang tanong, papayagan ba natin? Papayagan ba natin na itama yung ating kinasanayan? Itong gantong conference, nakakasanayan din po ito eh. Pero pag ikay hindi interesado, nakakasanayan din yan. Nagiging tradisyon din yan eh. May commitment, di ka nasali, tradisyon mo na yan. Tradisyon ng mga magnanakaw at kuripot. Now the sword, kaya it cuts to build and it cuts away mga bagay na hindi kailangan. Kaya nga dito talaga sa atin, term natin nun, binabalatan ng buhay. Totoo naman talaga yan. Binabalatan ng buhay. Sabi nga ng Panginoon, they are spirit and they are life. Ito yung pinaaayos, yung tinatahak nating buhay. Ayan pa, ang sarap kaya lalo pag may mga anak, hindi lang sa mga miyembro eh. Makikita yung mga miyembro natututo, nasasanay sa tama, nakikinig ba kayo, amen? Na dati naman hindi sila ganoon, amen? Nagsasalita na ng tama, dati hindi naman ganoon. Yung mga anak natin ganoon din. Nandiyan po ba kayo, amen? Napakaganda ng panahon na ito na ibinibigay natin yung mga dapat kasanayan, yung tradisyon na yan, na ang basihan ay salita ng Diyos. Pag hindi basihan ay salita ng Diyos, alisin mo na yan. Remember, number one, the sword determines our authority. Ano ba yung dapat sundan? Kanina binanggit po yan. Nakikinig ba kayo, amen? Susundutin na lang natin ngayon, amen? 2 Timothy chapter 3, verses 16 and 17, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that a man of God may be what? Perfect. Thoroughly furnished unto all good works. Kasi magtutulak sa atin na makasanayan na gawin ng tama? It is the inspired, preserved Word of God. Bakit tayo natututong mag-isip ng tama? Anong authority natin na tinanggap? Ito sabi ng Bible. Kaya nga mga men of God, salamat sa mga pastor na walang takot na sinasabi. Ito ang sabi ng Biblia. Kaya sabihin sa pulpito, kaya sabihin ng harapan sa'yo, ay, ito ay! Kapatid, that is our authority. Pero lagi ang sinasabi, ay, hindi ka looban ng Diyos yan. Mali yan. Baka masanay ka dyan. Kaya ang mga Pariseo, kinasanayan nila yun. At naging problema nung katagalan. Alam niyo ba pwedeng, ang mistake, sana minsanan lang. Kaya mistake eh. Pero pag naging paulit-ulit na, hindi na mistake yan. Nandiyan pa ho ba kayo? Lifestyle na yan. Nandiyan pa ho ba kayo, amen? Ay nagiging authority mo na yan. Kaya nga kahit ikaw ay unaware, ginagawa mo pala, sinasabi mo kahit mali na. Nandiyan pa ho ba kayo, amen? Tandaan mo kapatid, ang salita ng Diyos, it demands us to submit only to the divine truth. John 17:17, sanctify them through thy truth. Thy word is what? Truth. The word sanctify means set apart for a purpose. Ano yung purpose mo na ngayon? Saan galing ang direksyon? Is it from the authority of the Word of God? Are you listening? It demands we submit. Sinasabi ng Bible talaga, isauko natin. Marami sa atin dito may mga tradisyon. Kung saan mo, nagnininong ka pa. Ito yung term lagi, hindi ko po mahindian. Close kasi kami. Nakasanayan na po na. Kapatid, tumayo tayo bilang Kristiyano. Kahit pa kamag-anak mo, kahit pa malapit sa'yo, use the sword! Ito, hindi kalooban ng Diyos magdinang, hindi lalo kalooban ng siyang binyag. Tradition kasi. Hindi ako lalayo kapatid, dito tayo. Mga kapatid, sa totoo lang, minsan pagka malapit na sa buhay natin ang nag-request, ang hirap nang tumanggi sa iba. Parang hindi na Bible yung authority. Sayang yung Baptist history. Sayang yung distinctives. Bakit? Abay, nagnininong ka pa rin. Kasi friends pa kami mula nung bata pa kami. Nasaan na? Sino na talaga sinusunod natin? Kaya yan ang tanong ng Panginoon, ano yung doktrina mo? Galing ba sa tao? Galing sa Diyos? May namimiesta pa.
Pastor, alam ko naman ang katotohanan, gutom lang talaga ako eh. May balot pa, Pastor. Huwag ka magkala, Pastor. Papadala ko yung lumpia. Isa pa, matindi ngayon, nakakasanayan. Alam mo, nagiging tradisyon dito, no, normal na lang ang sugal at ang loto. Inutos kasi ng tatay ko, tumaya daw ako eh. Yung mga birthday daw namin. Kaya mga kapatid, the sword will determine our authority. Saan galing yung iniisip mong yan? May basihan ka ba sa salita ng Diyos? Kaya nga challenge siya sa Batangas. Rinig ko sa mga taga Batangas, iba lalo din yan. Kaya nga pag itinatakwil talaga. Nakikinig ba kayo, amen? Kasi bakit ihiwalay ka sa amin? May piyesta, may karakol, may ganito. Paano na yung kumpare mo nung bata ka pa? Hindi, tapon mo yung kumpare mo, witnessan mo, amen? Oh, sa mga kapatid, it denies the right of human opinion to rule. Dapat hindi opinion. Ano sa Tagalog yung opinion? Bukas, amen? Bukas. Conclusion, sarado. John 12:49. For I have not spoken of myself, but the Father which sent me, He gave me a commandment, what I should say and what I should speak. Meron naman tayong salita ng Diyos sasabihin sa tao. Eh, uso kasi ito. Hindi, ito, ano sabi nga ng Bible? Sabi nga ni Kristo mismo na ating Panginoon, binigyan ako ng Ama ng sasabihin ko, yun ang sasabihin ko sa inyo. O, binibigyan naman tayo ng salita ng Diyos sa simbahan. Pwede mo pang mabasa. Pero ang tanong, bakit iba yata ang boses mo, ibang tono mo, pagka iba na yung kausap mo? Hirap itong ating lesson, amen? Hay ko kanina, sarap na doktrina, no? Nakaka-encourage, amen? History. Ito, babalatan na naman tayo, amen? Kasi bakit maraming, isa palagay ko, depende kasi yan. Pastor kasi kayo, kaya hindi nyo maunawaan. Wow! Ilang beses may nagsabi sa akin ng ganyan? Ang babaeng asawa dapat nagpapasakop sa asawang lalaki. Abay, sabihin ba naman sa akin, iba kasi ang sitwasyon nyo, Pastor. Ulitin ko po, ang tama sa amin, mula sa salita ng Diyos, tama din sa inyo. Pag hindi kalooban ng Diyos sa amin, hindi kalooban ng Diyos sa inyo. Abay, mahirap na hindi namin sabihin yung dapat naming sabihin. Kaya kayo mga miyembro, huwag yung bubusalan ang bibig ng pastor ninyo kapag yan ay nangangaral. Hindi yung bibisa, nakaupo. Parang posesif. Ay, mga kabataan niya, tumatak. Ay, ano po, by experience po yan. Nakikita natin. Lalo pagka, ito ang dapat yung gawin. Ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang sabi ng Diyos. Sabi mo lang yan. Imagine mga ugali ngayon, ang aangas. Bakit? Nakasanayan mo kasi. Sana naman matutunang makasanayan magpakumbaba. Yan ang magandang kasanayan. Parang gusto pa ng iba sa asawang babae. Amen? And also, mga kapatid, ang salita ng Diyos, it destroys the claim that tradition equals truth. Ulitin ko po, kailanman isang tabi mo yung tradition kung yan ay lumalaban sa salita ng Diyos. Isaiah 8:20, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. So bakit makikinig ka sa mga taong walang salita ng Diyos na ibipilit yung buhay at kaisipan na hindi naman dapat para sa Kristiyano? Wala authority, walang liwanag yan. Kaya ngayon pag may nagsabi ng ganyan, kaya tinan nyo, yung iba apektado, hindi sabi, hindi inspired. Sabi ng Bible, pag hindi ayon sa salita ng Diyos, walang liwanag yan. Sinong authority? Kaya nga bakit may mga kulto? Kasi naging authority nila, yung leader. Nandiyan ba kayo? Salamat sa Diyos, lagi sa ating simbahan, particularly sa CBBC, ang sasabihin lagi, ito ang sabi ng Biblia, buklatin mo, basahin mo, aralin mo. May mga ngayon, wag na kayo magtanong, ito ang galing sa akin. Kaya may mga kulto. Yan ang simula ng mga kalokohan. Amen? Kasi bakit? Ang tinuturo, ito ang gusto ko. Kasi mag-fit sa buhay nila.
Kaya yung Biblia kapit nila, nagpipit sa buhay nila. Ayaw nila ng kabaklaan. Hindi ba? Gusto pala nila ng kabaklaan. Kaya NIV ang Bible nila. Amen? Totoo yan. Nandiyan pa ho ba kayo, amen? Sila Westcott and Hort, BYD yun eh. Bading yung driver, amen? Hindi, talagang homosexual siyang mga yan. Kaya nga yung Biblia nila, pambading! Hindi, wala. Yung BYD, joke lang po yun, amen? May BYD sa iyo. Ha? Narinig ko lang ho. Pero salamat sa Panginoon ko sa akin may BYD. Kaya lang, hindi ka nga bading, hindi ka naman nagsusoul winning. Amen? Kaya mga kapatid, may mga tradisyon na nagko-contradict sa salita ng Diyos. Alisan po natin yan. Ang authority natin is the Bible. Amen? Huwag nating takpan ng mga paliwanag at dahilan kung may maliwanag naman na sinasabi ang Biblia. Lalo yung mauunawaan naman ako ng Diyos. Nasanay ka na dyan. Nasanay ka na dyan. Nandyan ba ba kayo, amen? It is our authority. The sword that is our authority. Kaya nga ang tanong, yung buhay mo, yung tradisyon na tinatahak mo, meron bang basihan yan? Number 2, the sword also defends our doctrine. Tingnan nyo, Colossians 2:8. Malapit na. Malapit ng mga katulog yung nasa likod. Colossians 2:8, beware, lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of, kasi nga makikita yun sa buhay. Nakikinig ko ba kayo, amen? Ingat! Baka ngayon, King James ka, susunod. Ngayon, King James only ka, susunod, King James also ka na. Kasi bakit may philosophy sila? Mga pilosopo sila. Amen? After the rudiments of the world and not after Christ. Ilalo ngayon tayo ay nasa panahon na sabi nga yung information explosion. Hindi lahat ng napapanood mo, kaya nga dapat matuto kayong dumalo sa simbahan, dalas-dalasan ninyo. At matuto po tayo sa likuran ng pulpito ng pastor natin. Kasi nga may mandaraya at isang araw magiging buhay mo na yan. Ay, ang galing manalita. Tama din ang grammar. Kahit pa tama ang grammar niyan, pag mali ang prinsipyo sa salita ng Diyos yan, mali pa rin yan. Ingat. Dahil alam, may nagsuto, hindi mo huwag yung masyadong i-prioritize at church. Pambihira, no? Nakikinig ba kayo, amen? Huwag kayong masyadong huwag kayong masyadong magbigay dyan. Tingnan yung buhay ng mga nagsasabi niyan. Miserable. Miserable. Nakasanayan nila yung mali. Pag naniwala kang unggoy ka nung pasimula, at pinaniwalaan mong tuloy-tuloy, pati mga anak mo, unggoy na rin. Kasi pinasa mo eh. Ganun din, pag pinaniwalaan mo yung mga taong ganyan, nakikinig ba kayo? Ingat! Sabi ni Pablo, ingat! 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 Kilala pa naman itong mga ito. Talagang pag nagsalita, parang, wow. Talagang mag-i-enjoy ka, wow, parang ang galing nito. Ikukumpara mo pa yung pastor mo, mahal ka. Amen? Kaya nga mga kapatid, the sword defends our doctrine. Yung doktrina natin, yun yung magiging buhay natin. Masakit man, pero tama. Amen? Katino yung ba sa inyo kahit tulog? Sabi nga sa'yo, nag-preach yun, kagabi, nakikinig ako dito, kahit nagsuswimming, naka-necktie. Saka nakakita, nagba-basketball, naka-jogging pants. Yung iba, nagbago na yata. Diba? May saklay. Diba, gumraduate tayo sa Bible school, galing ka simbahan, nasanay tayo, dati naka-short ka, ngayon, kahit basketball, nagja-jogging pants. Nung nagpastoro, nagbago na. Naka-necktie na siya, mas matindi. Amen? Mas matatas pala yung standard, ha? Kaya mga kapatid, it depends our doctrine. Hindi natin kailangan depensahan kasi naandyan na. Ba't yung ginagawa yan? Sabi ng Bible. Bakit kayo nagsasacrifice? Sabi ng Bible, nakasanayan namin gawin ng tama. Kaya nga, ang hininga namin, amoy tama. Amen?
At sa conversion, sa church membership, napakahalaga nito mga kapatid, kasanayan nating mahalin ang ating simbahan. Kaya nga sa simbahan, may naalala ko noon, bago pa lang kami, ayaw magpabaptize. Kasi bakit? Baptize na daw siya sa iba. Di ba maraming ganyan? Ay malaki mag-offering. Sir Boyet. Kaya kailangan mabaptize ka. Gusto mag-involve, hindi pwede. Kasi yan ang tama. Kaya kayo mga nasa ministry, magpasalamat kayo sa Panginoon. Itinatama, pati practice, hindi ka pwedeng umawit pag hindi ka nag-akay ng kaluluwa. Nandiyan pa ho ba kayo, man? Nang binabaptize lang natin ay ligtas. Ang pwede mag-minister ay soul winner. Sa iba, kahit sino lang pwede. O may magandang boses, pakantahin natin yan. Ay, hindi. Nandiyan pa ho ba kayo, man? Even our Lord's Supper is what? Closed. Kahit walang pintuan yung church natin. Closed po. Sa mga members lang. Amen. Wala, Lord's Supper kami, walang pinto, walang bintana eh. Simbahan tayo, amen? Church discipline. Ay, iba, ayaw nito. Nasasanay tayo. Kapag mali, itinutuwid. Right there and then. Are you listening, amen? Kasi pag lumaon pa yan, iisipin mo na tama na yung maling ginagawa mo. And these are good traditions sa simbahan. Nandiyan pa ho ba kayo, amen? Huwag nating hanapin ang entertainment sa church. Ang kailangan natin, kapatid, katotohanan. Kasi nga maraming nagdidikta sa labas, kaya pagdating dito, tulala ka na. Parang yung iba katabi mo ngayon. Tradisyon na niyang matulog pag service. Abay, may mga ganyan talaga pag upo pa lang. Asher pa yan! Hindi pa na nakakalimang minuto yung preaching. Aba, ang pangit ang nakakasanayan eh. Iba na tradisyon niya, hindi ako darating ng maaga. Ayan. Conference naman to, di ba? Hindi darating ng maaga, sanay ng late. Sino nagutos sa'yo maging late? Pa tayo, the late brother. Patay na pala, amen? Ay, doktrina yan. Ang pagiging late, doktrina mo na rin. Sino nagutos sa'yo yan? Kaya pati rapture late. Post-trib. Oh. Pati giving mo late. Abay, kukuhanin ka na rin lang ng Panginoon, di ka pa nagtatights. 18 anyos ka na. Also, the sword displays ungodly traditions. Ang sabi ng Panginoon, Matthew 15 verse 3, but he answered and said unto them, why do ye also transgress the commandment of God by your tradition? Imagine, sumpa po yan mga kapatid. Sumpa ito. Mas sinusunod mo yung kinasanayan mong mali kaysa sinasabi ng salita ng Diyos? Na linggo-linggo nang gagalahitin na pagampagan ay lalamunan ng preachers ninyo, ng mga teachers ninyo, hanggang ngayon, wala ka pa rin planong baguhin yan. Ang matindi nito, pinopost mo pa. Ay, wala nang kahihiyan. Hindi ka ba nahihiya na ikaw ay sumusuway sa Diyos na napakatagal na panahon na? Lalo yung mga, naku, mga kapatid. Sumasamba sa Diyos. Ay, kahit naman po ako, ganito, ako hindi nakakalimot sa Diyos. Ang sabi ng Proverbs 30 para sa'yo, add thou not unto his words. O, mo, nagdadagdag ka na. Kasi bakit? Ang Sunday, maghapon. Tama? Prayer meeting, dapat nandito tayo. Amen? Kayo pala, doon kami sa amin. Amen? Ang tithes, nasa salita ng Diyos yan. Amen? Kaya kami may nagtuturo ngayon. Di mahalaga yan. Old Testament pa yan. Aba, hindi nadagdagan nila. Binabawasan nila. Ano sabi ng Biblia? Add thou not unto his words, lest he reprove thee and thou be found a liar. Anong tawag dyan? Sinungaling.
Yung pastor mo, ito, ang maganda ito, may Bible tayo. May Bible po ba kayo? Ang nakakalungkot ko, ang ganda-ganda ng cellphone mo, ang Bible mo, beams pa. Bigay pa ng pastor mo yan. Aba, ikay magsadya din naman. Kaya ka nadadaya. Kaya ka may kinasanayang mali. Kasi nga, wala kang salita ng Diyos. May Bible reading schedule, may schedule ang church, hindi ka pa rin nagbabasa. Kasi bakit? May mga dinagdag ka na hindi naman para sa'yo. Pero ayaw mo idagdagan ka ng prinsipyo nito. Ano yung people ngayon? Boyfriend, girlfriend ngayon? Oh. Saan mo natutunan yan? Ay, ang prinsipyo natin dito, manliligaw ka lang. At magpapaligaw kapag mag-aasawa ka na. Bira, grade 6. Mag-aasawa ka na. Sa simbahan, tinetrain pa ng tama. Lahat, paghuhugas, paglilinis. Naiinis ka. Buti pa yung Gadareno. Nung nabago, makatuwan-tuwa siya. Ikaw, binabago ka, naiinis ka. 2 Timothy 1:13, hold fast the form of sound words. Panghawakan po natin yan. Which thou hast heard of me in faith and love which is in Christ Jesus. Ingat po mga kapatid sapagkat may magdidikta sa iyo na mali ang tahakin ng buhay mo. Nandiyan pa ho ba kayo? Amen? Pag natutunan mong sumunod sa salita ng Diyos, wala namang question, ang King James Bible, ang Bible na talagang para sa atin. Pag may iba ka pa, ay iba ka talaga. Kaya hindi maalis-alis kasi hindi ka pa talaga nagtitiwala dito eh. Dito? Sa totoo lang, maraming may dala nito pero hindi ka naman naniniwala dito eh. Ang kapit mo, King James, ang buhay mo, Quran. Kaya minsan, ano nangyayari sa'yo? Pali, Quran. Bakit? Tinatambakan ka ng dumi ng sanlibutan. Ay dito, pinupulo tayo na katuruan. Walang duda, may salita ng Diyos. Ang problema lang, pulong-pulo ka na. Ang baho ng buhay mo. Dati naman tayo mababaho ang buhay. Salamat may salita ng Diyos naglilinis. Yung iba, ayaw mo pa rin iba flash. Amen? Kakain pa naman ng tanghalian. Di ba ang ganda nitong tradisyon na ito? Nakikinig ba kayo, amen? Kasi lagi tayo merong salita ng Diyos. Tanungin mo ang pastor mo lagi. Tanungin mga Bible woman sa church. Lagi may word of God, word of God. Yung iba, para kang jablo. Ulit-ulit na lang. Ay maganda nga pa ulit-ulit kasi Bible, hindi naman nababago. Inuulit lang. Ang dapat nababago yung buhay natin. May mga tradisyon tayo. Kaya nga mga kapatid, pasalamat tayo sa Diyos, may mga ganitong gawain. Nandiyan pa ho ba kayo, amen? Abay, kung walang simbahan, ano ka itsura natin ngayon? Hindi lang, ito, itsura. Anong amoy? Baka yung basta hindi pa nakaligo hanggang ngayon. Kasi bakit? Sanay ka nang hindi maligo. Tradisyon mo na yan. Totoo yun. May mga taong birthday lang. Hindi ka nagpapalit ng damit. Tradisyon mo na yan. O diba kahit sa mga patay nga, patay na, abay bawal magwales. Tradisyon natin yan. Pamahiin natin yan. O wag ka muna mag-aasawa. Yung kuya mo hindi pa nakapag-asawa. Ayun, parehas kayo hindi nakapag-asawa. Ayun, naging tradisyon na ng pamilya nyo. Walang mag-aasawa. Putol ang lahi. Magandang tradisyon, kaugalian natin. Tingnan nyo ha. Bumalik ka simbahan, maghapon. Paayos ka. Ito, maganda, nakasanayan mo, magbasa. At pag ikay nare-rebuke, praise the Lord, kailangan ko po yan. Nandiyan pa ba kayo? O nire-reject mo pa rin? Kita yan sa mukha, kita yan. Tingnan mo katabi mo. Tingnan mo. Kanina pa yung umiiling. Natatawa tayo pero nangyayari yan. Lalo na pag natutumbok na yung kasalanan mo. Sino kaya nagsumbong kay pastor? Nagalit ka pa sa tatay mo. Tay, ba't yung sinumbong may boyfriend ako?
Lalaki ako eh! Minsan ang kabakla, nagiging tradisyon din eh. Ingat ka! Mga tomboy ngayon, naka-holding sa babae sa babae. Sanay na kami, friends. Anong friends? Kasalanan niya, Noy. Malungkot na tayo ba? Amen? Sabi, parang maraming dito ah. Okay. During the time of William Carey, alam niyo ba, ang mga tao noon hindi naniniwala sa missions. Sabi, hindi pa panahon para mag-mission. Sa panahon ngayon, mga kapatid, magandang tradisyon ng simbahan, lagi may pinalalabas sa missionary. Kasi nakalooban ng Diyos. Matthew 28. Amen? Lastly, the sword directs our practices. 2 Corinthians 6:16. Sige po, tatapos na po ako kasi magagalit na kayo, gutom na kayo eh. Para bawi-bawi lang kasi ilang linggo ho akong hindi makatulog eh. At least ngayon, gutom lang kayo. Amen? Naka-nervous pa lang kausapin yung mga spiritual talaga. 2 Corinthians chapter 6, verse number 16. And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them and walk in them. Nasasanay ka bang kasama ang Diyos? Kaya umaga, nagpray ka ba kanina? Nagbasa ng Bible? Hindi makaimik yung iba. Pati naman ako ng conference. Marami ng Bible to. King James Bible Conference eh. Nasasanay ka ba? O sanay ka ng kasama ang diablo sa buhay mo? Sabi ang Panginoon, I will be their God. And they shall be my people. Kaya nga ang mga anak ng Diyos, iba ang kultura talaga natin. Hindi ka talaga mag-fit sa mundo. Magtataka kami kung ikaw ay fit na fit pa rin sa mundo. Pero ikaw ay sabi mo ay Kristiyano. Are you listening? Kaya nga, hayaan natin ang salita ng Diyos ang mag-ordina sa ating mga ginagawa. Huwag kang papayag na ang buhay mo, walang approval ng salita ng Diyos. Sayang, meron tayong purong salita ng Diyos. May salita tayo ng Diyos, napakamakapangyarihan. Pero bakit hindi mo maranasan? Kasi nga, nire-reject mo. At meron ka pang mga bagay na tinatangkilik sa buhay mo. Let me challenge you. Your pastor will challenge you to do the will of God. Kaya ganito lang pagka labag na sa damdamin mo at kinasanayan mo, paniwalaan mo ito. Ulitin mo, may challenge yan. Masaya ngayon, pero mamaya may mga mag-aalok na sa'yo dyan. Nakikinig ba kayo, men? At marahil nakasanayan ng matagal na panahon. Narinig nyo naman dito yan. May Sunday school. Kung naating ka ng Sunday school, dapat naman. Maaga ka, amen? Kakaunting 3 lang yata yun. Kaya hindi natatapos, sir, kasi mukhang hindi po nadalo na Sunday school yata iba dito. Mga frontliner yata, amen? Panghawakan po natin ito. Nakikinig ba kayo, amen? Ngayon, kung i-challenge ka ng mga gawain na isang araw magiging kasanayan ng buhay mo, magiging tradisyon na. Balik ka doon sa ginagawa sa simbahan. Wala man tayong pinapractice at mali. Amen? Kaya lang hindi tayo ma-enjoy natin. Kaya hindi po natin ma-enjoy yan kasi nga, iba yung pinapractice natin sa buhay natin. Receive this and reject the traditions of man that is against the book. Tanggap lang. Huwag kang mag-alala. Hindi ka ma-overdose dito. Hindi ka ma-overdose dito. Ang tawag doon pa sa pagka-sobrang busog, hindi ka, may impacho, ayan. Walang impacho dito. Yung iba sa inyo kasi impatsyado na ng sanlibutan. Amen? Ka dito. Kaya hindi ka na tumatanggap, wala ka ng gana. Are you listening? Kapatid, i-reject mo yung mga prinsipyong yan. Teka, narinig ko sa pastor ko, pag-isipan ko, nasa Bible naman. Sige, santabi ko to. Ito, ngayon kung hindi ka sigurado, tanungin mo yung pastor mo. Kayo po'y pinagkatiwala ng Diyos sa bawat pastor po na kinabibilangan po ninyo.
Wag kayong mag-alala, hindi nyo po sila kaaway. Pagka na-reject mo yung mga bagay, alam mo sino pagpapalain ng Diyos? Ikaw din. Kasi ito talaga, ang purpose ito is what? To bless us. Pero yung pinangahawakan mo hanggang ngayon, kaya nga lagi kang negatibo, hindi ka masaya, kasi nakasanay ka na. Payagan mo ang Diyos gumawa sa buhay mo. Kahit ngayon lang. Kahit ngayon lang. Tapos sunod, mamaya uli, tas bukas. Diretso mo na, amen? Amen? Diretso mo na. Nasimulan mo na ng tama, ito yung magandang kakasanayan mo na. Amen? Kaya hindi mangyayari pag hindi ka tutugon dito. Kaya tinatanong ng Panginoon, ano man sinusunod mo? Utos ng tao, utos ng Diyos? Saan galing yung turo mo? Ngayon, ikumpirma mo sa Diyos, mamaya sa invitation. Amen? Ito yung espada, masakit. Palagay nyo ba yung mga nangangaral, hindi nasasaktan? Masakit din, ha? Nakikinig ba kayo, amen? Yung mga kwentong hindi dapat marinig, naririnig nyo minsan, amen? Sacrifice yun. Kaya minsan pag tinanong, Pastor, ganun pala kayo? Kailan ko sinabi yan? Nung preaching po, ay dito, totoo yan, amen? I hope mga kapatid, tayo po ay papayagan ng salita ng Diyos sa tabasin. At may mga bagay na hubugin sa atin. Tayo po tayong lahat. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Salamat sa prinsipyo. Salamat, Panginoon, Banal na Espiritu, sa pagkilos sa aking buhay. Totoo na ang inyong salita ay kagaya ng espada. Matalim, sharper than any two-edged sword. May mga kinasanayan kami, may mga tinanggap kami na marahil ito ay nakadikit na sa aming mga buhay ng matagal na panahon, nakakita sa aming kultura, nakakita sa aming mga magulang, na nabuksan ang aming kaisipan nang ang inyong salita ay nabuksan sa amin. Dalangin ko, O Diyos, ito po ay gagamitin nyo rin. Not just alisin, Panginoon, ikat yung mga bagay na nakasanayan. But also, Panginoon, yung mga bagay na dapat yung hubugin sa aming buhay. Tulungan nyo po ang bawat lingkod po ninyo sa bawat simbahan na sa pagdadala ng espadang ito ay makatutulong ng inyong mga anak ay makalaya sa mga maling kaisipan at maling buhay. Pagpalaan niyo po, Panginoon, ang umagang ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.